Hello everyone and welcome back to my channel dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Ang ating pag-uusapan sa ngayon ay patungkol sa pagkakaaresto ni former President Rodrigo Duterte. Maraming lumalabas na usap-usapan at nagbibigay ng kanilang saloobin. At atin hong bibigyan ng seryosong usapan ang mga iba sa isinisigaw nitong mga Maka Duterte. Marami yan nagsasabi na illegal daw yung pagkaka-aresto. Wala naman daw jurisdiction ang ICC at yun, nakakaawa daw si former President Duterte. Unahin muna natin yung sinisigaw nilang illegal ang pagkaka-aresto. Yan o yung sinisigaw nitong mga DDS o mga Duterte. So yung pagkaka-aresto naman ay sa pagpapaliwanag ni Yusek Claire Castro sa kanyang press briefing ay legal naman yung pagkaka-implement ng pagkaka-aresto na ayon na rin kay General Torre. Ang pagkaka-aresto ay hindi naman direkta na galing sa ICC yung tulong para arestuhin itong si Duterte. Ang ICC ay humingi ng tulong sa Interpol yun ay International Police. At yung Interpol naman ay humingi ng tulong sa kasalukuyang gobyerno para mai-implement yung warrant of arrest na galing sa ICC. So, ang kasalukuyang gobyerno, bagamat sinabi niya o sinabi ni PBBM na hindi makipagtulungan sa ICC. At yun nga, ang ICC ay humingi ng tulong sa Interpol at yung Interpol naman ay humingi ng tulong sa kasalukuyang nating gobyerno. At ang ating gobyerno naman ay hindi makakahindi sa Interpol o sa International Police kasi marami na rin silang naitulong sa atin, sa ating kasalukuyang gobyerno. So, yun naman ay legal na proseso. At yun, sa tulong din sa pamamagitan na diplomasya na pag-aresto sa pamumuno ni General Torre ay maayos naman ang pagkaka-aresto kay Digong. Bagamat nung una na nakita natin sa video na medyo umaalma pa si Digong at tinatanong niya kung ano daw ang naging kasalanan niya. So, alam din ni dating presidente na si Rodrigo Duterte na alam niya kung anong dahilan sa kanyang pagkaka-aresto. At yun naman ay nasundan naman natin
na siya pa nga ang humahamon nun na madaliin ng ICC ang pag-aresto sa kanya. So, ayan. Sa hiling niya, ayan, dumating yung pag-aresto sa kanya. So, walang naging illegal na pag-aresto kay Digong. At yun naman sa sinasabing wala daw jurisdiction ang ICC at bakit daw hinayaan na lang ng kasalukuyang gobyerno na parang ibinigay na lang dating presidente na si Digong sa Banyaga. Parang ganun yung isinisigaw nitong mga DDS o mga Duterte. Alam na ho yung patungkol sa jurisdiction. Kasi yan lang ho yung kanilang pananggay. Although, alam naman nila na ilang beses na rin yung ipinapaliwanag na merong jurisdiction ng ICC sa Pilipinas nung naging member pa ang Pilipinas hanggang nung dumating yung 2017 na parang nagkansela ang Pilipinas sa pagiging member ng ICC. Doon sa policy ng ICC na ayon naman sa ating nalaman na halimbawa cancel ka ng pagka-member mo ng 2017 ay yung effect ng cancellation mo ay 1 year pa. After 1 year pa. Kung nag-cancel ka ba ng 2017, ay yung cancellation ng pagka-member mo ay sa 2018 pa ang effect noon. So hindi agad-agad yung effectivity ng cancellation. So from 2011 to 2018, yun ho yung covered na member pa tayo ng ICC. So kailan ba naging or umupong presidente itong si Digong? Umupo siya noong 2016 at yun yung kasagsagan ng war on drugs niya na maraming naging biktima at yung mga nadadamay sa EJK niya. So from 2016 to 2018. So kung ano man yung mga krimen na nangyari dun sa taon na yun ay covered pa ho yun ng ICC dahil consider pa ho na membro ho tayo ng ICC. So ewan ko lang kasi yung iba parang ang hirap para sa kanilang intindihin na wala daw jurisdiction. Mahirap pang ipaliwanag o mahirap talagang intindihin sa iba kung ayaw nilang intindihin. Katulad niyang mga DDS o mga Duterte. Sarado na ho yung isip nila at hindi nila kayang intindihin. At ngayon, pumunta naman tayo doon sa sinasabi nilang nakakaawa daw si Duterte doon sa pagkaka-aresto. Doon sa mga nagsasabing nakakaawa, ay kayo ba ay naawa din doon sa naging biktima
ah, ng EJK or naging biktima dun sa isinigawang war on drugs ni Digong. Yung mga naging biktima nun at yung mga pamilya na nawalan ng anak, nawalan ng ama, nawalan ng ina dahil sa pagpapatupad ng war on drugs na maraming nadamay na walang kasalanan or ang karamihan lang na ginamit o na parang collateral damage ay yung mga maliliit lang, yung mga adik-adik na nakatsinelas na ayon sa lumalabas ng datos ng human rights. So, paano mo masasabing nakakaawa ang isang tao na marami ng pinapatay at yan ay sa pagpapatunay nila Las Cañas nung nasa Davao pa si Duterte bilang mayor. At yun na nga, nung ipinatupad niya yung war on drugs, nung naging presidente na siya, na isinagawa yung mga tukhang. So, ngayon mo sasabihin na nakakaawa si Duterte. Paano na yung mga buhay na nawala, na nadamay lang sila or namatay sila ng hindi nila man lang nagawan ng pagkakataon, no? Hindi man lang sila binigyan ng pagkakataon na may ipaglaban ang karapatan nila nung panahon na si Duterte ang presidente. So, ang sinasabi din ng iba na bakit daw nakikialam ang ICC at meron naman tayong judicial na nagpa-function pa naman. Eh kasi noong time na si Duterte ang presidente at yung mga pamilya ng naging biktima niyang judicial killing na yan, o I mean extrajudicial killing na yan, ay hindi sila alam nila na hindi nila makakamit ang katarungan dahil nga ang presidente nun ay si Digong. So, at siya naman yung naging dahilan na namatay yung or naging biktima sila nung ipinapatupad na war on drugs at yung mga tukhang. So, kaya yung pamilya ng biktima, dumiretso na lang sila sa ICC, sa International Court. Kasi nga that time, alam nila na wala naman silang makikita kung magpapile sila ng reklamo noon dito sa Pilipinas kung si Duterte ang presidente that time. So, yun, yung mga tao nagsasabi na kawawa, naisip nyo ba na kung anong naging buhay ng pamilya na naging biktima diyan sa extrajudicial killing ni Duterte? Hindi ba kayo naawa doon kung paano pinatay o paano namatay yung mga nadamay
mga nadamay lang na walang kasalanan o walang kinalaman sa ibinibintang sa kanila. So, hindi ba kayo naawa doon sa mga tao yun? At pinapalabas nyo na nakakaawa si Duterte. So, kayong umiidolo kay Duterte, akin mo lang ipapakita sa inyo itong huling naging babala niya at yun, saka natin siya pag-uusapan. For the 2025 elections and talks about maintaining peace and order in Davao City. Kung ang mamayon, mamamatay talaga kayo. Do not expect na pag mag-encuentro tayo, bubuhayin kita. I just want the peaceful city. Pag inabutan ko kayo, patayan talaga tayo. Pati ang human rights, sabihin ko na ngayon, kayo dapat yung human rights, i-contact Manila. Kasi mamamatay talaga yan. Okay, yun ay kamakailan lang na sinabi niya. So, yun ba yung sinasabi niyong nakakaawa? Na hanggang ngayon sa itsura niya, medyo nagkaedad na siya, tumanda na siya. Wala kayong mabanag na pinagsisihan man niya o pinagsisihan niya. Datapwat ayun pa rin siya. Bukang bibig niya na ipagpapatuloy daw niya ang pagpatay kung kinakailangan. So, kayong mga nagsasabi na nakakaawa si Duterte, ayun, wala siyang naging pagsisisi sa ginawa niyang pagpatay. At yun pa rin ang bukang bibig niya na ipagpapatuloy niya ang pagpatay. Narinig nyo naman, di ba? O napanood. So ngayon nyo sabihin kung nakakaawa ba talaga siya. At isa pa, kung iniidolo nyo yan, si Duterte at mahal nyo na sinasabi nyo, na isinisigaw nyo, na ipaglalaban nyo. Ito na lang. Yung taong sinasabi nyo, mahal nyo at pinagsisigawan nyo, na ipaglalaban nyo, ay ang taong minura ang Diyos. Doon na lang Yan pa bang taong yan na minura ang ating Panginoon? At yan pa ba yung sinasabi niyong ipaglalaban niyo? At sinasabi niyong mahal na mahal? Mga siraulo kayo. Na may idolo dyan sa taong yan. Na naging instrumento sa mga buhay na nawala dahil sa kanya. At sa pagmumura niya sa ating Panginoon. Ngayon, sinasabi niyo na ang taong yan ay mahal niyo at ipaglalaban niyo. Mga siraulo kayo. Siguro nga, sarado na yung utak niyo. Kaya, yun, mahirap na talaga kung sarado na talaga yung utak niyo at yun ang paniniwala niyo. Nasa sa inyo yan.
Pero ang unang-unang isipin nyo na lang, ang taong minura ang Panginoon, yun ba ang taong sinasabi nyo mahal nyo? Eh, para kayo nagmahal sa demonyo. Kumbaga. Yun lang ho. At alam ko maraming magagalit sa ating tinalakay ngayon. Subalit, ayun lang naman ho ang ating paalala sa mga taong kung hindi man pa nila nakikita na ang taong iniidolo nila ay ang taong nagmura, na minura ang ating Panginoon. So hanggang dito na lang at yun, sana huwag niyong kalilimutang mag-subscribe, mag-like and share. At press na rin inyong notification so that ma-notify ho kayo sa mga susunod ko pang vlog. Thank you and thank you for watching. God bless. Bye.